Bago tayo magsimula, gusto ko lang batiin ang bagong miyembro natin ngayong buwan. Shout out sa iyo Frank Paglinawan Jr. Maraming salamat sa pagsali sa membership natin at sa patuloy niyong pagsuporta. Dito muna tayo sa kinaroroonan ni Yu Hungrion kung saan ang tadhana ay kasalukuyang nakasalalay sa isang napakabigat na desisyon. Binitawan ng Iron Sword Elder ang ultimatum na yayanig sa kinabukasan ng dalaga. Wika ng Iron Sword Elder, mananatili ka ba bilang Berserk Demon Squad Leader, o mapapasailalim ka sa aking gabay at magiging disipulo ko? Pumili ka. Literal na natahimik si Yu Hungrion at dahan-daang isinalung ang kanyang espada. Wika ni Yu Hungrion, naku naman. Salamat. Seryoso ako. Oo, maraming salamat. Yan lang talaga ang masasabi ko, talaga. Bagaman, hindi ba pwedeng maging Berserk Demon Squad Leader at disipulo mo rin ako sa parehong pagkakataon? May pangako akong ginawa sa Third Young Lord. Yanig ang buong paligid sa tindi ng gulat ng matanda. Wika ng Iron Sword Elder nang may pagtataka, ano? Isang pangako, hinarap siya ni Yu Hungrion nang may katapatan. Wika ni Yu Hungrion, isa akong tauhan niya at marami na akong natanggap mula sa kanya. Karaniwan ay wala akong pakialam sa pagbabayad sa iba, pero, sobrang dami ko nang nakuha sa kanya. At saka, ano? Tanong ng Elder. Maraming masayang bagay ang nangyayari kapag kasama ko siya, tugon ni Yu Hungrion nang may napakakalmadong tono. Dito na pumasok ang isang malalim na realisasyon sa Iron Sword Elder. Wika ng Iron Sword Elder, ibig mo bang sabihin ay kailangan mong maging Berserk Demon Squad Leader para matulungan siya? Oo, ganoon ang kontrata, pinal na sagot ng dalaga. Dahan-daang tumalikod ang Iron Sword Elder nang may dambuhalang presensya at winika, sige, tara na. Saan tayo pupunta? Usisa ni Yu Hungrion. Saan pa nga ba? Sa tirahan ng Third Young Lord, sagot ng Elder habang naglalakad palayo. Samantala, lumipat ang eksena sa quarter ni Sorayang kung saan ang pader ay literal na nawasak mula sa tindi ng kanilang labanan. Sunod-sunod na inatake ng ating bida ang Tattered Elder pero hindi niya ito magawang tamaan kahit isang beses. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip habang nanlilisik ang kanyang mga mata sa tindi ng pagkamangha, kamangha-mangha. Hindi ko alam na may ganitong tao pala na umiiral. Hindi siya mas mabilis kaysa sa akin, pero iniiwasan niya ang lahat ng aking atake. Ang kanyang insight pagdating sa martial arts ay nasa peak na. Binabasa niya ang daloy ng aking blade technique. Kung ganoon, napakabangis. Mukhang ang ating bida ay kailangang maglabas ng mas matinding bagsik para tapatan ang sining ng alamat na nasa kanyang harapan. Pinalakas ng ating Lodi ang kanyang paa gamit ang kanyang dambuhalang chi. Literal na napatigil ang mundo ng Tattered Elder sa tindi ng gulat dahil sa biglaang bilis ng ating bida. Sabi ng Tattered Elder sa kanyang isip habang nanlilisik ang mga mata, yan ang Demon Emperor's Sovereign Steps. Agad na gumamit ang matanda ng kanyang sining para protektahan ang sarili. Wika ng Tattered Elder, Withered Tree Pool. Yanig ang kaisipan ng ating bida sa kakaibang puwersa na kanyang naramdaman. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip habang naniningkit ang mga mata, anong klaseng teknik ito? Hinihila ako papunta sa kanya. Hindi ko pa naranasan ang ganito katinding pulling force. Kailangan kong makatakas. Iwinasiwas ng ating bida ang kanyang espada para pigilan ang Elder at dito na sumabog ang isang dambuhalang pagsabog. Mabilis na umatras ng ilang hakbang ang ating bida para kumuha ng distansya. Wika ng ating bida habang sinusuri ang sitwasyon, isang void capture ang object ba yan? Hindi, ginamit niya ang kanyang demonic energy sa hangin para higupin ako. Sabi niya sa kanyang isip habang nakatitig ng matalas, akala ko ay aatake lang siya sa sandaling mahila siya, pero nagkamali ako. Habang agresibo siyang lumalaban, may kakayahan siyang umatras kapag alam niyang nasa dehado siyang posisyon. Hindi lang siya basta mahilig lumaban. Isa siyang tactical fighter na mananalo anuman ang mangyari. Ang ganyang asal ay mas katulad ng isang sundalo kaysa sa isang martial artist. Napakalupit na obserbasyon mula sa Tattered Elder. Pinakawalan ng ating Lodi ang kanyang dambuhalang Dark Chi at isinagawa ang isang nakakangilabot na teknik. Sigaw ni Sorayang, Mindfold Resilient Calamity Blade Technique First Form. Sunod-sunod na aura slashes ang mabilis na sumugod patungo sa Tattered Elder.
Ginamit ng matanda ang kanyang kamao para lumikha ng isang dambuhalang kalasag na gawa sa hangin para protektahan ang kanyang sarili. Hindi man bumaon ang mga aura slashes, lumikha naman ang mga ito ng maliliit na pagsabog sa paligid. Sabi ng Tattered Elder sa kanyang isip habang nararamdaman ang bigat ng atake, napakabigat na blade wind. Dito na dahan-daang napaatras ang paa ng matanda sa tindi ng puwersa. Napaka-solid na depensa pero hindi matitinag ang ating bida. Napakabangis. Sinusuri ng Tattered Elder ang bawat galaw ng ating Lodi habang naniningkit ang kanyang mga mata. Sabi niya sa kanyang isip, pero hindi ito maaaring ito na ang lahat. Ang susunod na galaw ay napakalupit na determinasyon. Mabilis na sumugod si Sorayang patungo sa Elder habang patuloy na nagpapakawala ng mga nakakangilabot na aura slashes. Isang pagkonekta ng galaw, sabi ng Tattered Elder sa kanyang isip habang nananatiling alerto. Sa gitna ng matinding konsentrasyon ng ating bida, binitawan niya ang isang galaw na bumasag sa lahat ng inaasahan, bigla niyang itinapon ang kanyang espada. Literal na napatigil ang mundo ng Tattered Elder sa gulat. Ngunit dahil sa kanyang mabilis na reflexes, nagawa niya pa ring iwasan ang lumilipad na sandata habang sinusundan ito ng tingin. Sabi ng matanda sa kanyang isip, itinapon niya ang kanyang espada sa akin. Isang swordsman na nagtatapon ng kanyang espada. Mabilis na lumingon ang Tattered Elder pabalik sa ating bida at na-realize ang tindi ng taktika nito. Sabi niya sa kanyang isip, pinapaniwala niya ako na gagamit siya ng kanyang ultimate attack at pagkatapos ay tatamaan ako ng ibang teknik sa halip. Yanig ang buong paligid. Naroon na si Sorayang, napakalapit na at handa nang magpakawala ng isang dambuhalang suntok. Isang nakabubulag na liwanag ang sumulpot mula sa kanilang pagbabanggaan na sinundan ng isang napakalakas na pagsabog. Sa paghupa ng usok, makikita ang seryosong mukha ng Tattered Elder habang ang ating bida ay bakas na ang matinding pagod. Hinarangan ng Elder ang suntok ng ating bida gamit ang kanyang dalawang kamay. Napaka-solid na depensa. Isang nakakangilabot na realisasyon ang dumaan sa isip ng matanda. Sabi niya sa kanyang isip, yun ang Heavenly Demon Lightning Bolt Feast. Kung nahuli lang ako ng kahit isang sandali, tinamaan na niya ako. Ngunit sa mismong segundo na yun, isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan. Kayong dalawa ay puno ng enerhiya, wika ng lalaking biglang lumitaw sa gilid. Gulat na gulat ang dalawa sa presensya ng Iron Sword Elder. Dagdag pa ng matanda, magkakaroon na naman ng isa pang emergency situation sa kulto kung nakita ito ng isang miyembro ng Penal Law Hall. Inistorbo mo ang saya, reklamo ng ating bida ng may napakakalmadong tono. Sumasang-ayon ako, pinal na hirit ng Tattered Elder. Tiningnan ni Sorayang ang Tattered Elder habang minamasahe ang kanyang kanang kamay at binitawan ang huling pagkilala sa lakas ng alamat. Wika ng ating bida, napakalakas mo talaga. Akala ko ay mababali na ang kamay ko. Mukhang ang tapatang ito ay nagtapos sa isang respeto na mas matalas pa sa anumang talim ng espada. Matapos ang kanilang pagbabanggaan, hinarap ng Tattered Elder ang ating bida nang may bahid ng gulat sa kanyang mukha. Wika ng Tattered Elder, lilipad muna ang itaas na bahagi ng katawan ko bago pa man mabali ang kamay mo. Masyado kang madrama, maikling tugon ng ating bida nang may napakakalmadong tono habang pinapagpag ang alikabok. Napakalupit na realisasyon. Isiniwalat ng matanda ang tindi ng panganib na kanyang hinarap. Wika ni Tattered Elder, anong ibig mong sabihin? Mas mabuting hindi ko na imungkahi na baliwalain ang filial piety sa susunod. Hindi ko alam kung ilang beses na akong muntik mamatay sa maikling laban na yon. Bumanat ang ating Lodi nang may matalas na titig, syempre. Habang may intensyon talaga akong pumatay, ikaw ay wala. Ano, ayaw ko namang bansagan bilang isang traidor ng kulto. Gulat na sagot ng matanda habang pilit na pinapakalma ang kanyang presensya. Yanig ang buong paligid sa paglapit ng isa pang dambuhalang alamat. Lumakad ng mas malapit ang Iron Sword Demonic Elder at nagbigay ng pormal na pagbati. Wika niya, ako, ang Iron Sword Demonic Elder, ay bumabati sa Third Young Lord. Agad na tumugon ang ating bida nang may matinding pagkilala. Ako, si Sorayang, ay bumabati sa Iron Sword Demonic Elder. Gayunpaman, anong nagdala sa inyo rito? Kasama pa ang pasaway na yan. Pasaway, gulat na hirit ni Yu Hungrion habang nanlilisik ang mga mata. Seryosong sumagot ang Iron Sword Elder, sa totoo lang, pumunta ako rito dahil sa pasaway na ito. Kailangan kitang makausap.
Ang tanging nasambit ni Hungrion sa tindi ng pagtataka. Dahil sa tindi ng tensyon at uhaw, nagmungkahi ang Tattered Elder ng isang mas maaliwalas na lugar. Wika niya, punta na lang tayo sa isang restaurant kung ganoon. Hindi tayo makakainom dito ngayon, may maliit na lugar malapit dito. Masarap ang pagkain nila, tara na doon. Samantala, naiwan sina Anghua at Yosan Green na may hawak na walis habang nakatingin sa nawasak na paligid. Wika ni Anghua nang may pighati habang nakatingin sa wasak na pader, kailan natin matatapos ang paglilinis sa lahat ng ito? Young master. Haha. Kailangan nating linisin ito, tawa ni Yosan Green sa gitna ng dambuhalang kapaguran. Pagdating sa maliit na bahay, sinalubong sila ng dambuhalang galit ni Mr. Kang nayayanig sa kahit sinong martial artist. Sigaw ni Mr. Kang, ano ba yan? Nagdala ka ng mga demonic elder? Dapat nagsabi ka ng maaga kung magdadala ka ng mga demonic elder. Sa totoo lang, bakit ka pa ba nandito sa lugar na ito? Napakabangis. Mukhang ang inumang ito ay magiging mas mainit pa kaysa sa anumang sining ng pakikipaglaban dahil sa pagsasama-sama ng mga halimaw ng Divine Cult. Hinarap ng ating bida si Mr. Kang nang may pagkilala sa kanyang galing. Wika ni Sorayang, maghanda ka ng masarap na pagkain, pakiusap. Pagkalipas ng ilang sandali, inihain na ang pagkain. Naupo sila sa mesa at nagsimulang uminom ng alak habang bumibigat ang atmosfera sa pagitan ng mga halimaw ng Divine Cult. Binitawan ng Iron Sword Elder ang kanyang pakay nang walang paligoy-ligoy. Wika niya, diretsyo na tayo sa punto. Gusto kong kunin ang batang ito bilang aking disipulo. Talaga, usisa ng ating bida habang naniningkit ang mga mata sa tindi ng kuryosidad. Napakalupit na balakid ang isiniwalat ng matanda. Dagdag pa ng Iron Sword Elder, gayunpaman, sinabi niya sa akin na nagpasya na siyang maglingkod sa iyo. Bumanat ang ating bida nang may dambuhalang paninindigan, itinuturing ko siya bilang isa sa aking mga tao. Literal na napatigil ang mundo ni Yu Hungrion sa narinig at bigla itong namula sa tindi ng gulat. Katahimikan lang ang tanging naisagot niya habang yanig ang kanyang puso. Seryosong tumitig ang Iron Sword Elder at nagwika, naiintindihan ko yan, pero sa tingin ko ay hindi lang yan ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng ating Lodi nang may napakakalmadong tono. Dito na binitawan ng Elder ang pinakamabigat na katanungan na yayanig sa katapatan ng ating bida. Wika niya, itatanong ko kung kukunin mo ba siya bilang isa sa iyong mga tao kung hindi siya ang pinuno ng Berserk Demon Squad. Nanatiling tahimik si Sorayang sa loob ng isang sandali habang tinitimbang ang katotohanan sa kanyang isipan. Hindi ko gagawin, pero wala na itong silbi ngayon, pinal na sagot ng ating bida na bumasag sa inaasahan ng lahat. Anong ibig mong sabihin? Usisa ng Elder habang nanlilisik ang mga mata. Napaka-solid na loika mula sa ating Lodi. Wika ni Sorayang, mayroon na akong kalamangan sa succession fight. Mangailangan man ako o hindi ng tulong ng Berserk Demon Squad, wala nang dahilan para magtanong ka. Hindi ba't ito ay isang bagay na dapat desisyonan ni Squad Leader Yu, at hindi ako? Yanig ang kumpiyansa ng Iron Sword Elder sa tindi ng narinig. Tumingin siya kay Yu Hungrion habang sinusuri ang sitwasyon. Ganyang klaseng tao talaga siya, tipid na hirit ni Yu Hungrion nang may bahid ng pagkilala sa kanyang pinuno. Bumanat muli si Sorayang nang may mapaglarong tono, hindi ba't mas mabuti pa nga para sa akin kung maging disipulo mo siya, Iron Sword Demonic Elder? Yu Chan, yan ang pangalan ko, pagpapakilala ng matanda ng may dambuhalang presensya. Pareho kayo ng apelyido ni Squad Leader Yu. Pansin ng ating bida habang ang inuman ay nagpapatuloy sa gitna ng mga lihim at bagong alyansa. Napakabangis. Mukhang ang tadhana ni Yu Hungrion ay muling nabago sa isang usapan na mas matalas pa sa anumang sining ng espada. Hinarap ng Iron Sword Elder ang ating bida nang may napakakalmadong tono. Wika ng Iron Sword Elder, oo, pinag-uugnay tayo ng tadhana sa napakaraming paraan. Naging pormal ang ating Lodi sa harap ng alamat. Wika ng ating bida, gayunpaman, nakuha ko yun, pero isa kang demonic elder, kaya kailangan ko pa rin, ngunit binitawan ng matanda ang isang hiling na bumasag sa pormalidad. Wika ng Iron Sword Elder, tawagin mo na lang akong Old Sword Yu. Sapat na yun para sa akin. Isang matalas na realisasyon ang dumaan sa isip ng ating bida habang sinusuri ang kausap. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip, Old Sword? Hindi Grandmaster o Demonic Elder.
Ang mga demonic elder na ito ay talagang kakaiba ang mga karakter. Dahan-daang uminom ng alak ang Iron Sword Elder habang nagpapatuloy sa pagsasalita ng may dambuhalang presensya. Wika ng Elder, gayunpaman, naramdaman ko na dapat pa rin kitang kausapin tungkol dito dahil itinuturing kanyang Panginoon. Hinarap siya ng ating bida ng may katapatan at pagkilala. Wika ni Sorayang, pinapahalagahan ko yan. Alagaan mo siyang mabuti. Bagaman isa siyang pasaway, hindi naman siya masamang tao. Napaka-solid na paninindigan mula sa matanda. Wika ng Iron Sword Elder, huwag kang mag-alala. Hanggat disipulo ko siya, lalakad siya sa tuwid na landas. Ngunit hindi nakatiis ang dalaga at biglang sumingit sa usapan. Wika ni Yu Hungrion, nandito lang ako, alam niyo ba? Yanig ang buong paligid nang biglang may dumating na isang mensahero. Dali-dali itong nagbigay ng formal na pagbati sa ating bida. Wika ng mensahero, nandito ba? Ang Third Young Lord. Ang divine teachings ay hindi mapag-aalinlanganan. Lahat ng mga demonyo ay nagpapatira pa sa iyong harapan. Binabati ko ang Third Young Lord. Mayroon akong apurahang mensahe mula kay General Manager Ju ng Internal Enlightenment Facility. Iniabot ng mensahero ang sulat sa ating lodi. Nagtakang nagtanong ang ating bida, mula kay General Manager Ju. Opo, ito ang mensahe, tipid na sagot ng mensahero. Literal na napatigil ang mundo ng ating bida nang mabasa ang nilalaman ng sulat. Nanlaki ang kanyang mga mata sa tindi ng gulat sa impormasyong kanyang nasagap. Wika ni Sorayang, sinasabi ko na nga ba? Hindi pa ito tapos. Mukhang ang entablado ay handa na para sa isang panibagong kaguluhan na yayanig sa buong divine cult. Lumipat ang eksena sa gitna ng isang masukal na kagubatan kung saan ang bawat kaluskus ng dahon ay tila nagbabadyang magbunyag ng isang madilim na lihim. Natagpuan ni General Manager Ju ang isang misteryosong templo sa gitna ng kawalan. Wika ni Manager Ju habang pinagmamasdan ang paligid, dito ba yun? Isang templo para kay Mara sa ganito kalayong lugar. Napakalupit na obserbasyon. Sabi ni Manager Ju sa kanyang isip habang naniningkit ang kanyang mga mata, inabandona na ito, kaya hindi dapat makita ng iba na nandito ako. Ngayon ay naiintindihan ko na kung bakit ang mga kainahinalang gamit na ipinadala sa mga tirahan ng una at pangalawang disipulo ay dumaan muna rito. Dambuhalang gulat ang bumalot kay Manager Ju nang pumasok siya sa loob ng templo. Literal na napatigil ang kanyang mundo nang makita na ang estatwa ni Mara ay ginawang practice target. Sabi ni Manager Ju sa kanyang isip habang nanlilisik ang mga mata sa tindi ng hilakbot, ano? Sinong may kakayahang gumawa nito sa estatwa ni Mara? Anong nangyari rito? Napakabangis. Mukhang ang madilim na katotohanan ito ay mitya ng isang malaking pagsabog na yayanig sa buong pundasyon ng kulto. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.